Una po sa lahat, ako ibabati muna ng Happy New Year sa inyo. So, Happy New Year po sa inyo ulit. Happy New Year po. Happy New Year po. Happy New Year po. Tanong ko lamang, anong gusto nyong makamit ngayon ay 2025 na po? Bilang estudyante po, gusto po namin syempre una sa lahat ang makagraduate po. Kayo? Ganon din po. Okay. Ganun. Okay, tanong ko lamang, kayo ba may trust issue sa mga tao sa panahon ngayon? Nahirapan ba kayo magtiwala sa isang tao? Sa panahon po ngayon, mahirap po. Dahil po sa mga napapabalita po dyan na maraming mga nanloloko, mga ganun po. Ganon? Ikaw? Ganon din po. Tulad po ng mga namba-backstab. Ganon po. Okay man nagbabackstab. Ikaw naman? Yung ano po, feeling mo mapapagkatiwalaan mo pero yung sa uli, i-ano ka din po, siraan ka din po sa ibang tao. Oo nga eh, pero ito kasing problema. Paano nyo ba malalaman kung isang tao po ay mapagkakatiwalaan sa panahon po ngayon? Kasi kailangan natin yan malaman talaga. Paano nyo ba malalaman kung tao ito mapagkakatiwalaan talaga? Siguro po yung mga, sa mga, ano po, mga matagal mo na pong kasama, ganun. Yung parang close mo na po siya, ganun. Ikaw? Kapag po napapagsabihan po ako ng mga problema, ganon. Oo. Okay. Pero ito po, sa tingin nyo, sa ngayong 2025, sa tingin nyo, mababawasan ba itong mga trust issue na to o lalong lalala pa rin ito? Hindi ko po alam. Hindi nyo alam. Ikaw? Sa tingin ko po sa panahon ngayon is mas lalo pong lalala dahil po sa mga taong Sige lang. Sige, go lang. Ikaw naman. Okay, sige, ganito. Pero sa tingin nyo, pag po tayo ba ay gusto natin makiwala sa isang tao, paano ba yan? Kailangan ba natin siyang makilala sa loob ng 1 buwan, 5 buwan, 6 na taon, o mga ganon? O ito ba'y nasa pakiramdam nyo na lang talaga yan? Para po sa akin, bilang siguro po, yung matagal mo na pong nakasama, para po nandun yung ano nyo, yung connection po po. Ikaw naman? sa tagal din po. Sa tagal din? Ganon. Okay. Ganito, may iba mga kanitong tanong, mas madali po ito, pero sunod po ito, no? Tanong ko lamang, kayo po ba yung isang mabuting tao po? Opo. Okay? Na naman po. Ikaw? Hindi po sure. Hindi po sure, okay lang yan. Ikaw? Sa'yo din. Ikaw? Ganon din. Kung ilalagay niyo po sarili niyo from 1 to 10 sa pagiging mabuting tao, 1 sobrang niyo masama daw, or 10 sobrang niyo mabuti. Saan niyo po ilagay sarili niyo from 1 to 10? 1. What you mean 1? Kasi hindi ka mabuting tao? I mean po walang perfecto, ganun. So talagang 1 ka talaga, mababa. Ikaw? Mga 3 po. Ano ba yan? 3. Mga 3. O ikaw? 5 po. Mga 5. Okay, para sa inyo, ano ibig sabihin ng mabuti para sa inyo? Mabuti po yung para sa akin, yung gumagawa ka po ng patas, then gumagawa ka po ng mabuti para po sa'yo at sa ibang tao. Ikaw? Paano malalaman isang tao po ay mabuti? Kapag po, nagtutulungan po, like give and take lang din po. Okay? Ikaw naman? Ganun din. Ganon din. Okay, ito. May ba kayo magbasa ng dictionary? Medyo. Medyo, ikaw? Hindi. Ikaw? Pero pag search kay Google, pag hindi mo namang salita, nagagawa niyo lagi yan? Yes. Gumagamit ba kayo ng AI? Hindi po. Pero familiar kayo doon? Okay, sige ito. Pagpilo lamang. Pero bigyan ko kayo ng konting trivia. Sabi kasi sa dictionary, para daw masabi na good o mabuti, ito po ay may kinalaman sa ugali. Dapat daw walang ginagawang masama, wala daw ginagawang krimen, at wala siyang siyasaktan na tao kahit sa gold. Ngayon, tingnan natin po tumawid sa tanong kung tama ang sinasabi ng dictionary. Kaya nito, kayo po ba ay nakapagsinungaling po sa tanan ng buhay niyo po? Opo. Opo. Yes po. Yun nga po problema, lahat po tayo guilty kasi yan po matututo ng isang bata ang magsinungaling. Pero ito po, kayo ba ay nakapagnakaw ng kahit anong gamit sa tanan ng buhay niyo po? Mapalapis, ballpen, barya, may napul sa kalsada, hindi na po binalik, or gawin natin mas malala, nangopya o nagpakopya sa kaklase ng mga sagot. Pag nanakaw din po yun. Kayo ba ay nakapagnakaw ng kahit anong ganyan? Yung nakaw naman po yung hindi malala, yung mga
Elementary days po lang. Elementary. Ikaw naman? Ikaw? Elementary days po. Mga ganon. Imagine nyo sa totoong buhay, ubus po tayong lahat dito. Baka talaga tayo nasa kulungan talaga sa totoong buhay. Kasi imagine mo, kahit ba elementary days yan, isipin hindi na tayo mapagkatiwalaan sa maliit na, sa malaking bagay. Kaya totoo, lahat talaga tayo sa totoong buhay ay guilty. Pero ito po, kayo ba yung nakaranas sa magalit sa isang tao? Opo. Opo. Nawawala ba stress nyo pag yung nagagalit o lalong tumitindi po? Parang ano po, parang nababawasan po. Mabawasan, ikaw? Tumitindi po. Okay? Parehas po. Parehas. Di ba imagine mo, kunwari sasaktan ka ng isang tao, syempre kalokohan naman na sinasabing hindi ka nasasaktan, pero deep inside, parang gusto mo nang manampal ng tao, o gusto mo nang sabulutan yung isa mong kasama. Pero dito, sinasabi lamang, hindi mo kailangan pumatay o gawin mo yan. Kailangan mo lang pala ay magtanim ng galit. Hindi ka nga nakapatay, pero nakasira ka naman ng puso ng isang tao. Kaya may na-open. Yun nga lang, ilatagay dito ay guilty talaga. Pero ito po, nagagamit nyo minsan ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Minsan naglalakad kayo, bigyan kayo na dulas, na pa-OM, insert God's name randomly. Nababanggit nyo ba minsan? Minsan po. Ikaw? Minsan po. Ikaw? Ganun po. And then, tanong ko lamang, mahal nyo ba mga nanay nyo? Yes po. Sobra po. Oh, of course. Halimbawa, same scenario. Kunwari, pauwi na kayo dito, bigla ulit kayo na puwing ang mata nyo dahil mausok. Instead na pangalan ng Panginoon, ang nabanggit nyo ay pangalan ng nanay nyo. OM, insert mother's name randomly. Kahit wala siyang kinalaman sa pagkapuwing mo. Okay lang ba sabihin yun? Hindi po. Hindi? Bakit kaya? Kasi, ito na. Ginagamit po natin kasi sa hindi po makabuluhan or related po sa, wala pong size. Exactly. Kasi ang tawag doon ay disrespect. At hindi nyo kayang gawin yan kasi mahal nyo mga nanay nyo or mga loved ones nyo. Sana, gahin din po kung sa Panginoon. Siya kasi naglikha ng mundo sa mabuti, pero problema, nadudulas tayo sa kanyang dila natin. Kaya ang totoo, ang tawag doon ay blasphemy o pambabastos. At lataga tayo dito sa totoo ay guilty. Ngayon, lilinawin ko po, hindi ko sinisiraan, hindi ko kayo hinusgahan. Dahil yung mga tanong na yan ay parehas din po sa bawat isa sa atin. Sa tingin kaya, kung tayo po mamamatay, hindi po ito pananakot, at harap po tayo sa tinatawag na judgment sa Panginoon, sa tingin kaya, kayo ba ay guilty o innocent po kayong tao? Guilty po. Ikaw? Guilty po. Guilty din. Ngayon, ito po ang tanong. Saan kaya kayo pupunta kung sakali pag kayo namatay? Sa langit ba kayo pupunta o sa impyerno? Tanong lamang po. Siyempre po sa langit po. Ikaw sa langit, ikaw? Sa langit po. Sa langit. Okay, anyone can answer. Bakit sa tingin niyo sa langit kayo pupunta kung may nagawa man tayong kasalanan? May nagawa man pong kasalanan pero pinagsisisihan naman na po yun at hindi naman po siguro ganun ka sobrang kalala po nun. Okay, kayo? Ganun din? Sa Diyos po kasi kahit po, hindi naman po sa pag-aano, pero sa Okay Diyos lang. po kasi kahit po may nagawa po tayong mali, tatanggapin niya po pa rin po tayo. Once na humingi po tayo ng tawad. Okay, pero ganito, subukan natin to sa isang halimbawa mabilis lamang. Halimbawa, may isang criminal, not necessarily kayo ang tinutukoy ko dito, halimbawa lang naman po. Nagnakaw siya ng pera sa bangko, o gawin natin mas mababaw. Siya po ay nagnakaw lang ng toyo at suka. At ito ang sasabihin niya sa judge, kasi pwede yun mangyari. Judge, opo, guilty po ako. Pero nagsisisi naman po ako kasi toyo at suka lang naman po yan, papayaran ko na po yan, hindi ko na po ulitin. Talaga lang pinakailangan po. Pero sasabihin ng judge, oo, sasabihin mo nagsisi ka, kailangan niyang papayaran, kailangan pa rin siyang itapon sa kulungan kasi kailangan makamit ng hustisya. Tama po ba? Opo. Tama po. Yes po. Ngayon ito po ang problema. Yung sinasabi ko po ay parang ganyan din po sa sasabi ng Bible. Sabi sa Biblia, ang mga tao na sinungaling, nagnakaw, nagtanim ng galit, at iba po mga nagawang kasalanan, magaan o mabigat, ay walang makarating sa langit. Hindi makikita ang karya ng Diyos kung hindi itatapon po sa nagabagang apoy o impyerno. Simple lamang tanong ko naman sa inyo. Kayo ba'y nag-alala na maaaring kayo pong tatlo ay sa impyerno pupunta, pero hindi lang kayong tatlo. Lahat talaga tayo ay sa hilang pupunta kasi may nagawa talaga tayong kasalanan, kahit simple pa yan, sa harap ng Panginoon. Kayo ba'y nag-alala sa sinasabi ng Bible? Opo.
Opo. Opo. Ano man po mangyari, dahil po tayo mag-alala. Oo, maaaring kayo pauwi na, etc. Tapos bigyan ko na lang kayo siguro ginulat dito sa interview. Pero wala man sigurong masama kung magbigyan mabuti intention. Kasi para sa inyo po yan. Ito nang ko lamang. Kayo ba'y natatakot sa kamatayan? Siyempre naman po. Opo. Opo. Sige nga, kung gusto nyo magtagal dito sa mundong ibabaw na to, ilan pa years ang gusto nyo magtagal dito? 100 years. Okay? 100. Okay? Lagpas pa po. Lampas. Okay, okay lang yan. Pero tanong ko lamang, alam niyo po ba hanggang kailan kayo magtatagal dito sa mundo na to? Hindi ko po alam. Okay? Hindi? Hindi po. Yun nga pong problema. Hindi ko kayo tinatakot, hindi po manghula, hindi po ako mangkukulam. Ang problema, huwag sana pag-uwi nyo, bigyan kayong matamaan dito ng sasakyan, o huwag naman sana sa gitang interview, bigyan bagsakan tayo dito ng poste, dito ng kuryente. Hindi ko kayo tinatakot. Ang problema po kasi, pwedeng dumating po, pwede tayong mapahamak talaga. Yung akala mo, safe itong ginagawa natin paglakad araw-araw, yung pala may mangyari sa hindi maganda. Kasi nga, ang buhay ay maiksi lamang. Ang problema sa Judgment Day, pag po tayo namatay at harap tayo sa natag na Judgment Day talaga sa Panginoon, lahat po tayo guilty kasi hindi na niya titingnan ang mabuting gawa natin, pati ang mga kasalanang ginawa natin. Kaya ang totoo, wala talagang mabuti kahit isa. Bagamat nakapag-alala talaga, pwede po magbago kung narinig natin salita na to. Narinig mo yung salitang repentance? Yes. Narinig mo? Ano yung sabihin nun? Yung repentance po yung may kasalanan ko po na pinagsisisihan. Ayun. So, yun nga po. When you say po repentance, yan po ay pagsisisi sa kasalanan. Para sa sakit, di ba gusto nyo laging gumaling? Sa tingin nyo, pag kayo nagkasakit, makakapunta kaya kayo dito sa lugar na to araw-araw? Hindi po. Ano? May narinig yung opo ata. Ay, tapay tayo dito. Nangyayari talaga yan. Hindi ko na kontrolado yan. Pero ang punto lamang ay ganito. Pag po tayo nagkasakit, gusto din laging gumaling. Pag po tayo may nagawang kasalanan, talikuran man nagawang kamalian at babaguhin ating puso at isipan. At ang isa po ay ang pananampalataya sa Panginoong Hesus lamang bilang Panginoong tagapagligtas. Kasi pag nagawa natin yung dalawang bagay na yun, yung repentance and faith, tsak, pwede tayong patawarin ng Panginoon, bigay tayong bagong puso at isipan, at higit sa lahat po, anuman ang pagsubok na pinagdaan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo nito, hindi sa Kanya lamang, at dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. Para mas malalim niyo maintindihan kung ba't ko nabanggit yan, dahil ang totoo po talaga, kahit sino pwede po magsisi sa kasalanan. Tama po ba? Yes po. Pero ang tanong, totoo ba ang pagsisisi natin? Kasi minsan, nakagawa tayo ng mali, ulit-ulit lang talaga. Halimbawa, nagpakopya ka, tapos di mo na matiis, magpapakopya ka ulit. Anong nangyari? Wala nangyaring pagbabago. Ngayon, para maging maayos yan lahat-lahat, kailangan niyo munang malaman itong salita na to. Narinig mo yung salitang mercy, M-E-R-C-Y? Mercy, hindi pa. When you say po mercy, yan po ay awa. Isabihin, kayo ba humingi ng awa sa araw-araw? Yes. Ibig sabihin po, pag po tayo may nagawang kasalanan o kamalian, bago po tayo mag-repent o magsisi at manampalataya, hingi muna tayo ng mercy. Kasi ang mercy po, ibig sabihin, humingi tayo ng tulong sa Panginoon na inaamin natin tayo po yung masama, inaamin natin tayo po yung makasalanan, at tayo po yung humingi ng tulong sa Kanya. Dahil pag nangyari yon, alam ng Diyos, kailangan natin ng Kanyang mercy at ang awa. At kapag nangyari yon, ito po yung isang tanong na talagang nagbago talaga sa buhay natin at bakit napakalagang sa buhay natin. Ano ba ang ginawa ng Panginoon upang hindi tayo itapon sa impyerno, tayo po yung makalis po sa Judgment Day? Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat? Ano po siya? Sinakripisyo na po yung sarili niya para sa atin. Yun. Ikaw, may dadagdag ka doon? Ganun din po. Ganun din. Nag-sacrifice po siya para sa... So, yun nga. Tayo pong lahat ay makasalanan dito sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Tama po, no? Yes. Pero yun nga, ang ginawa po ng Panginoon Kristo, ginawa siya po yung kanyang buhay dahil siya po ay nagmamalasakit. Hindi na sa inyong tatlo, sa ating lahat. Yun nga lang, may mga tao na ayaw ng katotohanan, ayaw na may nagmamalasakit at gusto sila masusunod. Yan yung dahilan. Kung ba si Jesus, di lang siya tao, siya rin ni Diyos. Nagbago lang siya ng katotohanan, pero imagine mo, wala siyang kasalanan, pero tayong gumagawa ng kasalanan. Tapos siya pa yung namatay. So, totoo, dapat tayo po ang mamatay dapat.
pero hindi pinabayaan ng Panginoon kasi gusto ng Panginoon, makilala natin siya habang tayo nabubuhay nga. Yan yung dahilan kung ba't siya ay tinorture, pinahirapan, at ipinako sa krus ng Kalbaryo. Pero yun nga, siya ay nabuhay sa pangatlong araw bilang hudyat na natalpong kasamaan, natalpong kasalanan at meron pong buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, ang kaligtasan po ay wala sa mabuting gawa kung hindi nasa biyaya ng Panginoon. At dyan papasok yung binanggit ko kanina, medyo na-advance lamang, yung pagsisisi sa kasalanan at ang pananampalataya sa Panginoong Hesus lamang. At pag nagawa natin yung dalawang bagay na yun, mapapatawad talaga tayo ng Panginoon, hindi tayong bagong puso at isipan, at higit sa lahat po, anuman ang pagsubok na pinagalan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo na to, kundi sa Kanya lamang. At dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So, bago po umalis, meron ako mag-isa tanong lamang. Yung totoo lang po nagsasabi kaya ako ng totoo sa ating napag-usapan po? Opo. Opo. Yes, po. Pag-iisipan niyo po ba ang ating napag-usapan po? Opo. 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 Kayo ba may mga Bibles sa inyong mga bahay? Meron po. Meron din. Meron din. Nagbabasa ba kayo niyan araw-araw? Hindi man po araw-araw, pero may mga times po. Ikaw? Madalas Okay. Sometimes. Yan na yan. Di ba pag nagugutom, anong gagawin nyo? Kakain, araw-araw, di ba? Para hindi tayo magkasakit. Sana ganyan din po kung sa Bible. Sana mabasa natin kanyang salita araw-araw kasi yan yung love letter ng Panginoon sa atin. Yan yung dahilan kung bakit tayo nandito sa mundo. Upang makilala natin ang Panginoon, siya malugod natin habang buhay. So to summarize naman po nito, lahat po tayo guilty, lahat po tayo makasalanan, wala talaga mabuti. Kaya ang sagot kanina, hindi dapat one, dapat negative. Kasi bagsak talaga tayo. Kasi ang tanging mabuti lang talaga ay ang Diyos. Tayo lang gumagawa ng kasalanan. Kahit gusto natin ang tama, pero deep inside, gusto natin lagi ay ang mali. Kaya nadadamay pati ang iba. Yun nga lang, pagamat yun yung justice ng Panginoon, siyempre ang good news naman ay maraming po maliligtas. Hindi nga lang po lahat. Sila ay maliligtas kung sila ay nag-repent sa kanilang kasalanan o nagsisi at nanampalataya or faith kay Jesus Christ bilang Lord and Savior, sila ay maliligtas dahil yun sa biyaya ng Panginoon. At dahil doon ay meron pong buhay na walang hanggan. Maraming salamat po dito sa oras na to. Meron ba yung katanungan po? Meron ba yung katanungan? Wala na? So kung ano yung katanungan, ako po ibabati po ulit ng Happy New Year sa inyo. Mag-ingat po kayo, stay safe po, at God bless po sa inyo. Thank you po. Thank you po.